what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video, no? At ngayon ay nagbabalik tayo para sa video ni Pinas News Insider. Alright. So yan, shoutouts muna tayo sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat sa inyo. Ayan, no? At sabi nga po dito, no, sa channel ni Pinas News Insider, grabe ang nangyari sa Kongreso. PBBM, Senator Amy, pumutok na a speaker, tanggal. Sino kaya ang speaker yun natanggal dito, no? Baka naman yung speaker lang dun sa dingding natanggal. Alamin natin yung mga babayan, pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe dyan sa channel ni Pinas News Insider. Andiyan sa ibaba ang full video link, pa-click na lang po at i-subscribe, no? At supportahan natin ang kanyang mga video uploads. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin, no? Eto, no? Nagkakagulo na. Grabe ang nangyari sa Kongreso. Alamin natin yung mga kababayan. Right, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Amy Marcos nagsalita na at tila harap-harapang sinagot ang di umano'y liderato ng Kamara. Di man ito pinangalanan, ngunit tila sa pulse Speaker Romualdez sa kanyang mga pasaring at buong tapang na nagpahayag ng kanyang buong suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay Senator Amy Marcos, may mensahe na tila pasaring sa lideratura ng Kamara. At ayon dito, kabastusan sa aral ng Bagyong Yolanda na ginagawa ng mga politikong pinagwawatak-watak ng bansa, ginagamit ang issue sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Kabastusan sa aral ng Yolanda ang pinagkakaabalahan ng mga politikong ginugutay-gutay ang bansa at ginagamit sa pagpapapogi at pagpapalapad ng papel. Ang aral na itinuro sa atin ng Yolanda, eksaktong 10 taon na nakalipas sa araw na ito na aking ginugulita, na walang delubyo ang kanyang lumunod sa lakas Pilipinong mulat at gising. Ayon pa kay Senator Amy Marcos na kung tumalikod umano ang Kamara sa dating mainit na suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi niya ito gagawin. At dagdag paliwanag pa niya na isa rin siyang loyalista gaya ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nanatiling tapat at maninindigan mula sa mga tunay na kaibigan. Tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday. O maalala natin, no, isang pangulo lang, no, nakapagpalibing, no, dito kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, no, dito po sa libingan ng mga bayani. Yun po yung si dating Pangulong Duterte po, mga kababayan, no. Kay Sara, mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraidoran. Sinabi ng senadora na walang makakapigil sa kanya para mag-ingay laban sa pagtataksil at pambabastos sa taong nagbigay galang sa kanyang ama noong pinahintulutan ng dating presidente na mahimlay sa libingan ng mga bayani ang kanyang ama. Inuulit ko, noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Dagdag rin ng mambabatas na kaya may loyalista ang mga Marcos ay dahil tapat sila sa mga kaibigan sa paninindigan at higit sa lahat ay pinakaloyalista sila sa kapakanan ng bayan. Nang lumabas ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili
na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama ka Senator Amy, huwag mong tantanan yang tambalos-los na yan. Puro lang talaga pasikat at paporma lang sa Kongreso. Ginagamit pa ang taong bayan. Grabe, para daw sa taong bayan, sabi pa nga ni Speaker, ang kapal talaga. Ang layo pa ng eleksyon ngayon, puro napasikat ang ginawa. Wala naman talagang nagawa sa bayan. Masabuti pang bumaba na lang siya sa pwesto. Ito lang sana ang dapat kilalanin ng taong bayan, kung sino ang taong nagpalibing sa bangkay ni Apulacay sa libingan ng mga bayani. Walang ibang pangulong nakagawa nito. Simula kay Cory, si Pangulong Rodrigo R. Duterte lang. Para sa akin ang utang na loob ay hindi mapatayan ng ano-anumang bagay sa mundo. Good job po, Senator Amy. Totoo pong malaking utang na loob ninyo talaga kay PRRD dahil siya lang ang tanging Pangulo ipaglalaban ng pagpapalibing kay Apulacay kung saan siya nararapat ilibing dahil deserve naman niyang mailibing ito sa libingan ng mga bayani. Mabuti na lang, Senator Amy, may puso kang manindigan sa iyong respeto at binigyan mo na malaking pagtanaw ng utang na loob kay PRRD ang ginawa niya kay Apulacay na siyang nararapat naman. Yan ang tunay na Marcos, may panindigan. Mabuhay ka Senator Amy Marcos, ligwakin at ibulgar mo na lahat ng baho ng kamera. Lalong-lalo na yan si Tambaloslos. Hinamon lang ng dating Pangulong mangiyak-ngiyak na sa Kongreso. At ang mas malala pa ay kinampihan pa ang mga makakaliwang grupo. Kaya panawagan namin sa ating mahal na Pangulong Marcos na sana ipalitan na lang yan. Palayasin dyan sa Kongreso. And Sus! Politiko talaga! Ang layo pa ng eleksyon, no? Grabe yung mga ambisyon. Nakita nyo to mga lords? On this day, di ba? November 8, 2013. Super Typhoon Yolanda, remembering the many who perished and honoring the real heroes. May paakbay pa. Ito pa. Oh, grabe! Woo! Grabe! Bakit kaya wala yung picture dito ng dating Pangulong Bongbong Pangulo natin, no, na si Bongbong Marcos, no? Bakit kaya wala dito yung picture niya? Dahil isa rin naman siya, no, sa mga unang dumating at nagbigay ng tulong diyan po sa Yolanda, no, diyan po sa Leyte, no, na nangyari ang bagyong Yolanda na yan, no. Sana nandun din, no, di ba? Hiyang-hiya naman si former President Duterte sa'yo. Hiyang-hiya naman siya, nagaling pa siyang Davao, talagang pumunta siya sa Tacloban to check our kababayans there para ibigay kung ano ang dapat na tulong sa mga Taclobenyo. Hiyang-hiya naman ang mga taga Davao na imagine niyo naghatid sila ng tulong and grabe, dito ako ma-amaze the way mag-serve ang mga Duterte kasi sila pag namimigay sila ng relief goods, pag namimigay sila ng something tulong, no, sa certain city, ang nilalagay nila sa box or sa plastic is from the people of Davao City. Same Caracas, pare-parehas lang kayo talaga ni Marojas, di ba? Na talagang feeling nyo talaga kayo ang main character, Grabe, feeling nyo ang laki ng naitulong sa Tacloban, sa nangyari dyan, di ba? Pero ang totoo, ang tunay na may malasakit dyan, tahimik lang, yan si former President Duterte. Even President BBM, no, tumulong din sa Tacloban, tahimik lang sila, no? Itong si Romualdez, grabe, may pa-poster. May pa-poster pa siya! Grabe talaga. Alam mo, Romualdez, no, kung talagang nakatulong ka ng malaki sa mga Tacloban, hindi mo na kailangan mag-ganyan-ganyan. Di ba? Sila na mismo, no, ang mag-advertise, sila na mismo, di ba, kumbaga, ilalabas mismo nila sa kanilang mga bibig, no, kung if ever nakatulong ka man sa kanila. Di ba, pwede kang magkaroon ng mensahe dyan, pero may paganyan-ganyan ka pa. Pwede naman, wala nang ganyan, ano mo na dyan, remembering Yolanda. Di ba? Ikaw, grabe, ang laki-laki ng mukha. Ang laki-laki ng mukha mo, talagang, grabe, no? Minamind conditioning nyo na yung tao eh. Alam nyo, sa totoo lang, for me mga lords, nakakatawa talaga ito sila. Hindi na sila natuto. Gayahin nyo ang mga Duterte, serbisyo muna.
Tama. Gayahin nyo si President BBM, servisyo muna. Tulong, no? Tumulong muna. Di ba, huwag yung pa-photo ops. Kaya nga natalo yung ina nila. Kasi puro picture, photo ops, di ba? Sa totoo lang, ang taong bayan mismo ang magsasabi kung talagang nakatulong ka at kung talagang meron kang naiambag, no, sa mga Pilipino. Kaya wala yan, no, sus. Kung tumulong, kung tutulong, tutulong. Tama. Mga Lods, may nabasa ako. Grabe, nagkakampihan ang mga politiko. Mga politikong walang nagawa. Mga politikong di man lang maramdaman ng mga Pilipino. Basahin natin. Yes, nagkumpulan itong mga politiko. Basahin natin. Tingnan, pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang panunumpa ng mga dating miyembro ng PDP Laban na sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, Representative Carmelo Latazin II at Zaldi Vela bilang mga bagong miyembro ng Lakas CMD ngayong Miyerkules, November 8. They are a great addition to the strength and diversity of Lakas CMD, which is a coalition of hardworking public servants. Wow! Hardworking! Who share a common goal of serving the Filipino people with integrity and dedication under President Marcos administration. Saad ni Romualdez. So, malakas ka na niyan. Lalakas ka na niyan. Diba? Ito yung mga galing sa PDP na nag-resign kasi nga hindi nila nagustuhan yung sabi ni former President Duterte, di ba? At request niya na i-open book or pabuksan isa publiko ang mga pondo ng mga kongresista kung saan napupunta. At nasaktan sila sa sinabi ni former President Duterte na ang House of Representatives ang pinaka-corrupt na institution. Ooh. Grabe! Sobrang ang sakit. Nasaktan sila. Ang tanong sa lahat ng mga kongresista, hindi ba? Hindi ba totoo? Hindi ba totoong corrupt kayo? 'Di ba? Hindi ba totoong winawaldas nyo lang ang pera ng taong bayan sa walang kakwenta-kwenta? Kasi kung hindi totoo, ay bakit kayo ganyan mag-react? Napaka-defensive nyo. 'Di ba? May pa-resign pa kayo. Alam nyo, kung hindi kayo natamaan at kung hindi totoo ang sinasabi ni former President Duterte, hindi dapat kayo ganyan mag-react. Dapat agree kayo na i-open book, di ba? At isa publiko kung saan napupunta ang pondo nyo. Yun naman kasi dapat. Di ba? Ang OOA nyo, ang dami yung drama, ang dami yung pasakalye. Na kesyo inaatake kayo. Na kesyo sinisiraan kayo. Nako. Lumang tugtugin. Isa publiko nyo na lang, no? Isa publiko nyo na lang. I-open book nyo na lang kung saan napupunta ang pondo nyo. Period. Huwag nang puro kadramahan. Huwag nang puro, ang dami pang cheche-boreche. May pa-resign pa kayo. At talagang kinakalaban nyo si former President Duterte? Na ang backup lang naman ni former President Duterte, di ba? Ang mamamayang Pilipino. Oh. Kahit mag-resign pa kayo at hindi nyo suportahan si former President Duterte, alam namin, no, majority of the Filipinos ay sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Kaya kayo, Kayo? Sige, magsanib, puwersa kayo! Sa palagay nyo, mananalo kayo? Sa palagay nyo, mananalo pa kayo sa next election? Tandaan nyo, lahat, di ba? Lahat ng kumakalaban sa mga Duterte, natalo. Lahat ng nagtraidor sa mga Duterte, di ba? Kitang-kita yan ng mga tao. At see you na lang sa eleksyon. Walang sipsipan, ha? Di ba? Walang sipsipan, ha? Baka naman pagdating sa eleksyon, maghihingi na naman kayo ng support. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Alright, so yan mga babayan, no? Kayo anong opinion nyo dito, no? I-comment down nyo dyan sa ibaba at atin yan pag-usapan, alright? Yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa mga bago natin subscribers, sa mga patuloy na nanonood dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli, yan yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.